Yes, Jesus Christ is alive. He rose from the dead, and that day, that Easter Sunday morning, that first Easter, when Mary and Mary Magdalene and Salome went to the grave expecting to anoint a dead body, they saw the angel sitting there. And they said, "Where is Jesus?" The angel said, "He is not here, he is risen." I submit to you tonight that that's the greatest news the world has ever heard. He is not here. He has conquered the grave. He's alive. Dear Heavenly Father, thank you for all the many blessings that you've given us. Father, today our world is in desperate need of your peace and your love. We need your love to overcome the evil that exists around the world. And Lord, we ask that you provide healing to the hearts of all those in need. And Lord, we ask that you let your light shine into the hearts of those who don't know you. Help them to feel your holy presence. Let the story of Easter speak to them and open their hearts. Shape them and mold them, Lord, like the potter molds the clay, transforming them into vessels of your love and your light. For those with faith, Lord, may they be strengthened in their most difficult times of suffering and loss. May the story of Easter, your story, Father, be an inspiration to all those who hear it. Please be with our friends and families, Lord, as we celebrate this holy Easter season. Help us to remember that this season is a season of hope, a never-ending reminder of your love for us, Lord. And Father, please forgive us for the times that we fall short of your glory. And please continue to lead us and guide us and direct us to your perfect will for our lives. It is in the name of your Son, Jesus Christ, that we pray. Amen.
Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang bilis ng araw dahil ngayon po ay araw ng linggo. Alam po natin na ito ay araw ng Panginoon. Walang ibang bida kundi si Jesus, walang ibang bibigyan ng papuri kundi ang ating Panginoon. At sa mga araw na nagdaan, marami po tayong kinaharap na pagsubok. At dahil tayo po ay tao lamang, madalas na gusto nating malaman kung ano po ba yung dahilan kung bakit tayo dumaraan sa ganitong sitwasyon. Pero alam niyo po mga kapatid, it's okay that we don't understand it now. Dahil ang mahalaga po ay sa kabila ng hindi natin alam ang purpose kung bakit ito nangyayari sa atin, ay patuloy pa din po tayong sumusunod at nagtitiwala sa ating Diyos. Sabi nga po sa Corinthians 5 verse 17, walk by faith and not by sight. So, nananampalataya po tayo sa Panginoon kahit hindi po natin siya nakikita. Amen. Ganon din naman po sa mga panahon na tayo ay may problema. May oras na hindi po natin alam ang dahilan kung bakit natin yung nararanasan. O maaaring i-allow po ng Panginoon na sa ngayon, anak, hindi mo muna pwedeng malaman yung purpose o dahilan ng pinagdaraanan mo. Pero soon, sa right time o sinatawag natin God's perfect timing, ipapakita din po ng Panginoong Diyos sa atin yung purpose sa mga nangyayari sa buhay ng bawat isa. Kaya naman po mga kapatid, sa mga oras at panahon na hindi natin maintindihan ng sitwasyon, dapat na mas magtiwala po tayo sa Panginoon at huwag sa sarili nating kakayanan. Kaya naman po, ngayong araw ng linggo, atin pong bigyan ng papuri at pagsamba ang Panginoong Diyos. Tunay nga po na, katulad ng sabi ko kanina, anuman yung panahon, anuman po yung pinagdaanan anuman po yung panahon, anuman yung sitwasyon at anuman pinagdaraanan natin, alam natin na andyan ang Diyos para sa atin. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Sa Church, patuloy po natin bigyan ng papuri at pagsamba ang ating Panginoong Diyos. Tuloy nga po na walang ibang dakila kundi ang ating Diyos. Walang ibang nagmahal sa atin lang labusan kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya naman wala din tayong ibang pupurihin at sasambahin at taawitan kundi ang ating Diyos.
sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras. Sa amin, Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama, aming Ama, aming Ama. Tuloy po natin gawitan at sambahin natin Panginoong Diyos. Ating pong ihayag na dakila si Jesus. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Minsan pa ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, siya'y laging tapat. Walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya,
Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng pagkabuhay ng ating Panginoon mula sa kanyang kamatayan sa ibabaw ng krus. Alam ko po mga kapatid na sa umagang ito muli po natin katagpuin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananambahan sa Kanya. Mga kapatid, ang mensahe sa umagang ito po ay ating pinamagatan ng to declare I say at this time His righteousness, that He might be just and not justified, which believeth in Christ. Ito po ay matatagpuan sa Roma 3:26. Kaya po mga kapatid, sa umaga ito tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Lord, salamat nga po Ama, Ikaw po itong aming Diyos na aming pinapupurihan, pinasalamatan. Lord, tunay nga ang Panginoon, naririto po kami, nagpapasalamat sa iyo. Naway ang inyong mensahe sa nawa ang bulay-bulay sa bawat puso po namin, O Lord. Tunay nga ang Panginoon na kami, Ama, ay dumadalain sa iyo. Sa kabila ng napakarami naming mga alalahanin, mga problema sa aming mga buhay. Lord, tunay nga ang Panginoon, hinihingi po namin ito ng patnubay mo, O Lord, na kami nga po ay ingatan mo sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, saan man ang aming mga kapatid na roon. Lord, samahan mo kami, O Lord, sa mga ganito, sa aming pananambahan at muli ka namin kakatagpuin. Naway, O Lord, pagpalain mo ang mensahe mo. Tago mo po ako, O Lord, sa iyong likuran. Ang mensahe mo lamang, O Lord, ay siyang maya sa bawat isa po sa amin. Lord, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, mula po sa pagkapako ng ating Panginoon, ngayon po ay araw ng pagkabuhay. Tayo po ay dudulog sa ating Panginoon sa mensahe na kung saan ang Diyos, nung siya'y napako sa ibabaw ng krus, anumang ating mga daladalain, mga problema, ay kasama niya na napako sa ibabaw ng krus. Kaya sa ngayon na siya'y kapiling po natin ang ating Panginoon. Kaya po, sabi po niya, ngunit ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa lahat ng mga tao. Patunay na mula sa pagkapako hanggang sa kanyang pagkabuhay, pinatunayan na ito na ngayon. Yung pasimula, sabi nga, kahayagan ng pagpapawalang sala ng Diyos sa lahat ng mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas. Ang pagpapawalang sala ng Diyos sa kanyang mga anak, sa mga mananampalataya sa kanya, hindi po tulad ng unang mga panahon na idinadaan sa batas. At ito'y pinatunayan ng kautusan at ng mga propeta. Patunay lamang na mismo ang kautusan at ng mga propeta na sa panahon na yun ay wala pong maililigtas. Subalit ngayon, mga kapatid, gumawa po siya ng paraan. Simple lang yung kanyang hinihingi. Ang manampalataya upang tayo nga po ay kanyang kilalanin at patawarin sa ating mga kasalanan. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Kristo Jesus
sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man at maging Hintil, ay pinawawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. Sapagkat sa kautusan, ang sabi po ng 6:23, ang 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, pumarito ang ating Panginoon, napako sa ibabaw ng krus, dahil ang problema, wala pong maliligtas. Kaya po siya mismo ang nagboluntaryo sa kanyang sarili at napako sa ibabaw ng krus upang tayo nga po ay tubusin at bayaran ang lahat po natin mga kasalanan. Kaya nga po ganda ng ginawa ng ating Panginoon. Sabi nga, pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng mga tao. Yung kumilala sa Kanya, nakatitiyak na pinawawalang sala. Subalit kung hindi po natin siya kikilalanin bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, huwag nating akalain na tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Yun lamang po na kumilala sa ating Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, napakaganda ng ginawa ng ating Panginoon. Ganoon dahil sa kanyang kagandahan doon. Hinandog niya ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Kaya po mga kapatid, ang Diyos na mismo ang nag-alay sa kanyang sarili para magkaroon lamang po tayo ng kaligtasan sa ating mga kasalanan. Sapagkat kung hindi po tayo kikilala sa ating Panginoon, wala pong pagsala na tayo po ay impyerno. Subalit, ang pamamaraan ng ating Panginoon dahil siya'y napako sa ibabaw ng krus. Mga kapatid, ito po yung paraan ng ating Panginoon na ang kilalanin po siya bilang Diyos tagapagligtas ng ating buhay para po tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya po mga kapatid, kilalanin natin ang ating Panginoon at tayo po'y manampalataya sa Kanya. Sapagkat sabi po niya, siya mismo ang gumawa ng paraan at simple lang ang hinihingi ng ating Panginoon. Tayo po'y manampalataya sa Kanya. Kilalanin natin si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas ng ating buhay. Yan ang kagandahang loob na ginawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, nais ng Diyos na tayo po ay mapalapit sa Kanya. Nais ng Diyos na siya lamang ang dapat natin po paglingkuran at kilalanin, sapagkat maliwanag pa sa sikat ng araw na sinasabi sa John 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang taong makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya po siya lamang ang tanging daan. Siya lamang ang buhay ng bawat tao. Ngayon kung nag-aanad po kayo ng ibang daan, mabibigon po tayo. Sapagkat siya lamang ang tanging daan tungo sa kaligtasan ng tao.
Ginawa ito ng Diyos sa ikaliligtas ng mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya upang patunayan na siya ay matuwid, upang patunayan na at ipakilala na siya ay matuwid. Mga kapatid, yan ang sinasabi ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang po. Sapagkat nung una nagtimpi siya at ipinagpaliban ang kasalanan na nagawa ng mga tao. At ngayon, sa pananampalataya, pananalig kay Kristo Jesus lamang, matatagpuan po natin ang kaligtasan. Upang ipakilala na siya ay matuwid. Yung kaligtasan na ito, mga kapatid, siya lamang po yung Diyos na nag-aalok upang tayo nga po ay mahang mula sa kasalanan. Sapagkat yung pagkapako ng ating Panginoon mula sa ibabaw ng krus. At wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Sabi nga ngayon ang ating pagmamalaki sa Kanya. Dahil pa sa kautusan, hindi po. Sa kautusan, bigo ang narating ng tao. Wala pong naligtas. Kung hindi sana, hindi na nilumating ang ating Panginoon kung mayroong naligtas. Subalit, dahil bigo ang kautusan at wala po tayong pwede ipagmalaki. Sabi nga, ano ngayon ang ating pagmamalaki sa Kanya? Wala. Kundi dahil din sa pananalig kay Kristo. Yan ang dahilan. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa kautusan, kundi dahil sa pananalig kay Kristo. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi po. Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo. Iisa ang Diyos, maging Hudyo at maging Hintil. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, sila nga po ay nagkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid, huwag po tayong magduda, mag-alinlangan. Ang sabi po ng ating Panginoon, kaya nga hindi na hatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo. Wala na ako sa batas ng kasalanan at kamatayan. Sapagkat pinalayan ako sa batas ng Espiritu na nagbibigay buhay, bunga ng pag-isa kay Kristo. Ginawa ito ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang sarili niyang anak upang ihandog para sa kasalanan. At ngayon, hinatulan niya ang kasalanan. Kaya nga mga kapatid, siya na mismo ang gumawa ng paraan at tayo nga po ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya mula sa pagkapako ng ating Panginoon, anuman mga kabigatan, anuman mga problema at daradarahin po natin, yan ay kasama ng ating Panginoon na napako sa ibabaw ng krus. Ngayon mga kapatid, hinaharap po tayo ng ating Panginoon. Sabi po niya, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal
at mabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingain ko. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat, at mag-aral kayo sa akin. Masanin ninyo ang aking pamato. Sapagkat magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo at maginhawang dalhin ang aking pamato. Mga kapatid, pag-aralan natin ang ating Panginoon. Pag-aralan po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi po tayo mabibigo. At nasa Kanya lamang ang tunay na kapahingahan. Sapagkat ang sabi po niya, anumang mga kabigatan po natin ng ating buhay, ilulog po natin ito sa ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, ilapit po natin sa ating Panginoon ang ating mga daladalain, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Hilingin po natin na isamahan sa mga mahal po natin sa buhay, huwag makaranas ng anumang mga problema, mga maka-encounter ng anumang COVID. Kaya po, humingi po tayo ng patnubay ng ating Panginoon. Sapagkat yung pangako ng ating Panginoon, mga kapatid, tunay nga po na hindi po tayo niya bibiguin. Sapagkat tiyak ang pangako ng ating Panginoon. Sabi po niya, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Of course, tayo nga po ay makasusumpong ng kapahingahan para sa ating mga kaluluwa. Salamat nga po, tayo po ay dumulog at ipanalangin natin ang mga ating mga problema. Lord, salamat nga po, Ama. Ito po, Ama, ang aming dalangin na naway ingatan mo po kami sa aming kinakaharap ng mga problema. Lalo-lalo na ngayon, O Lord, sa panahon ng pandemic. Ilayo mo po kami, O Lord, sapagkat Ikaw itong aming Diyos na pag-asa ng bawat buhay ng tao. Lord, tunay na ang Panginoon na ang mga mahal po namin sa buhay ay huwag naway maka-encounter ng katakot-takot ng mga problema. Of course, sawayin mo nga po anumang ginagawa ng kaaway sa aming mga pamilya, nagsagabal, mga hadlang, O Lord, sapagkat tanging Ikaw lamang po, Panginoon, ang makagagawa nito, O Lord. Lord, salamat nga po pagpalain mo. Anumang kahilingan ng aming mga kapatid sa kanilang mga problema, Lord, Ikaw nga po, Panginoon, maging katubunan nila. Lord God, pagpalain mo. Ito po Ama ang aming dalangin sa matamis Ama na pangalan ng Kristo Jesus. Amen.
Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating pakikibahagi sa banal na hapunan. Ito ay isang pag-alaala sa dakilang sakripisyong ginawa ng ating Panginoon Kristo, kung saan siya po ay nabayubay sa krus, namatay para po sa ating mga kasalanan at tumigis sa kanyang dugo upang tayo po ay malinis sa ating mga karumihan. Sa pagkakataon pong ito, nais ko lamang magbigay daan sa ilang paliwanag. Dito po sa banal na hapunan ay wala hong magic na nangyayari sa mga elemento na ating pong gagamitin. Yung pong tinapay ay sumasagisag sa katawan ng ating Panginoon Jesus na napako sa krus 2,000 taon na ang nakakaraan, at ang katas ng ubas ay sumasagisag sa dugo ng ating Panginoon Kristo na tumigis para malinisan tayo sa ating mga spiritual na karumihan. At mamaya po ay ating pong sabay-sabay na hawakan ng tinapay at kakainin po ito. At gayon din po, ang katas ng ubas ay atin din sabay-sabay na iinumin. At ang lahat ng ito ay bilang pag-alaala sa dakilang bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Bago po tayo magsimula, ay dumako muna tayo sa panalangin ng pagpapahayag ng ating mga kasalanan at paghingi ng kapatawaran. Tayo po muna ay saglit na tumungo at manalangin sa ating pong Panginoon Diyos. Aming Ama na mapagmahal na nasa langit, kami po ay muli dumadako sa pakikibahagi sa banal hapunan na siyang tinakda ng aming Panginoong Jesus na aming pong gawin bilang pag-alaala sa Kanya, sa Kanyang kamatayan, sa Kanyang dakilang sakripisyo para sa amin. Ama, mahirap para sa amin maintindihan kung bakit ang isang walang kasalanan ay mag-alay ng kanyang buhay para sa mga makasalanan. Maliban na lamang sa sinasabi ng inyong pong banal na salita na ito'y nangyari dahil sa inyong dakilang pagmamahal sa amin ng mga tao na narito sa mundo. Panginoon, hindi namin kayang suklian ng ano paman ang ginawa ng Panginoong Jesus, maliban sa kami ay magpasalamat. Kaya naman po, Panginoon, sa amin po banal hapunan ay hayaan niyo po na mapuno namin ang gawain ito ng mga pasasalamat sa aming Panginoong Jesus. Ito po Diyos sa aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sa unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23 at 26, ang wika po ay ganito. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesus ng gabing siya'y ipagkalulo ay lumampot ng tinapay at magpasalamat at pinagpira-piraso ito
at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito. Kayo po'y magpasalamat. Panginoong Diyos, salamat sapagkat sa tinapay na amin po kinain at sa katas ng ubas na amin po ininom ay amin po aala-ala ng dakilang sakripisyo ng aming Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon. Wala po kaming pwedeng isukli na o ibayad man sa ginawa niyo ito. Maliban sa ang magpasalamat sa inyong dakilang ginawa para sa amin. At hayaan niyo po na ang buhay namin araw-araw ay maging buhay ng pasasalamat sa iyong pagliligtas sa amin at sa mga biyaya inyo po ipagkakaloob. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Kung po nagtatapos ang ating po maikling pakikibahagi sa ating po banal na hapunan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan
sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, pinagbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim.
you are to worship. Just as you are before your God. Won't you Pag-narinig ko ng lumang gitara, para bang nagbabalik tanaw. Pagpapalat ang aking nakakaalala, para bang nagbabalik sayaw. nakakahawa ang tiyempo, para bang nagbabalik galaw. Umaalagwa ang kombo, para bang nagbabalik ang lalabing. Hey, badlang people, wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hey, badlang people, wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Pampalubak ng loob kapag nangangarap, para bang nagbabalik saya. Pampatapang ng damdamin pag naduduwa, para bang nawawalan ka ba? Pagkapupuri sa langit, para bang nagbabalik siglang. Masasalamat ang awit, para bang nagbabalik ng lalabing. Hey, badlang people, wala ba kayong kamay? Tungayong sayaw tayo. Hey, badlang people, wala ba kayong kamay? Tungayong sayaw tayo. Now, na, 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 now, na. Now, na, 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 now, na, na, now, na, 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 now, na. Now, na, 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 now, na, na, now, na. Sayawe tayo, sayaw tayo, sayawe tayo, sayaw tayo, sayawe tayo, sayaw, sayaw tayo, sayawe